Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to the Pinky Town. This is Glenda. I'm a cancer thriver. Ayos lang ako ng pwesto. And sa araw po na to, pag-uusapan natin, ako alam kong gustong-gusto nyo to at marami naghihintay sa topic na to. Ano ang mga pagkain na hindi safe para sa mga chemo patients, okay? Ito po ay mga pagkain, again, na hindi safe para sa ating mga chemo patients dahil immunocompromised. Okay, gumawa tayo ng unang version nito. Noon, parang short lang. Ito mas mahaba kasi we're going to talk about 11 groups of food. Yan, 11. Ang mga tinutukoy natin dito, maliban lang po sa chemo patients, kasama rin po pala ang mga radiation patients. Okay? Immunocompromised, yung pong grupo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng immunocompromised? Madalas po natin naririnig yan, especially kapag meron tayong family member na on treatment for cancer or kung tayo mismo. Ang immunocompromised po ay termino na ginagamit para sa isang tao na either mahina ang immune system or talagang bagsak. At usually po sa usaping cancer, ito ay dahil sa radiation and chemotherapy. Actually, ang epekto po ng radiation at chemotherapy, kasi ang nangyayari dyan, di po ba kapag on chemo, tinatamaan yung mga good cells, yung mga bad cells, yung mga tumor cancer cells, pati po yung rapidly multiplying good cells. So, bulag ang chemo, natatamaan pati yung hindi dapat tamaan. Kaya po, naapektuhan ng immune system, bumababa, nagiging immunocompromised. At usually po, ang epekto nito ay lumalagpas nung ending ng treatment natin. Okay, kaya pala ako nung tapos na yung treatment ko, hindi pa rin ako pwedeng kumain ng certain food kasi nag-LBM ako. O, yun po pala yon. So, anong ibig sabihin po pag immunocompromised ang isang tao? Ibig sabihin, madaling kapitan ng sakit. Kasi usually may mga sakit na pag healthy ang immune system, kaya yan, wala yan. Pero kapag immunocompromised, madaling kapitan ng sipon, trangkaso, pinapaiwas din tayo sa may mga kati-kati kasi baka tigdas yun. At syempre pinapaiwas tayo sa ibang mga inuubo na kasi baka mahawa. At yun nga, kasi mahina yung ating panlaban. So, madali tayo sa mga viral infection din. Okay? Kaya dapat tayo mag-iingat. Pangalawa, isa pang characteristic nun, pag nagkaroon ng karamdaman, medyo matagal makarecover. Okay? Kasi yung kapasidad ng katawan natin talaga na, to heal itself, hindi ganun siya ka-full blast. Okay? Ikatlo, may mga pagkain na hindi po pwede. Kasi meron tayong binabantayan mga foodborne bacteria katulad ng E. coli, Listeria, at Salmonella. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkain na dapat nating iwasan, hindi safe para sa atin kapag on treatment or nakakimo ang pasyente, immunocompromised state. Okay? Number one, madalas natin itong naririnig, mga hilaw. Okay, hilaw na isda, katulad ng yung hilaw na isda at seafood pala. Okay, nung DJ ako, madalas kaming kumain ito. Sushi and sashimi. Okay? At minsan, yun din mga hindi masyadong luto. Okay. Hilaw na isda, sushi, and sashimi. Baka may magpa-party, magkayayaan sa Japanese restaurant. Mag-relax ka naman, nakakimo ka. Hindi pwede. Hindi yan pwede. Okay? Pangalawa, hilaw na karne or undercooked meat, steak, tartare. Ayan. Ito, tinagtad to na beef na may mga herbs and spices. Masarap yan. Rare meat. Okay. Usually pagkakain sa mga social na restaurant, di ba, merong well done. Tapos yung rare, yung hindi masyadong luto. Okay? Hindi yun safe. If you are on chemo, hindi yun safe. Okay. Next, hilaw or kulang sa luto na itlog. Malasado. Okay. Pati na yung mga pagkain na talagang nilalagyan ng totally hilaw na itlog, katulad ng homemade mayonnaise. Nag-aaral po ako sa culinary school at marunong akong gumawa ng homemade mayonnaise. Pero nung gumawa kami, hindi talaga ako kumain. Alam kong hindi ako pwede, yung mga classmates ko, kaya nila yan. Pero may ibang version naman. Yung iba, dinadarang ng konti sa init, pwede yun. Pero yun nga lang, mabilisan ng galaw, hindi pwedeng patagalin kasi magka-curd yung egg, maluluto yun. Okay? Pero pwede. At saka pwede naman gumawa ng ibang version ng mayonnaise na hindi yung egg lang na hilaw, tas nilagyan ng lemon or nilagyan ng vinegar. Pwede namang iba. Ako nakakagawa ako ng mayonnaise na hindi ganon. Alright? Okay, sige. So, yung hilaw or kulang sa luto na itlog, kaya din po reason, hindi ako makain ng malasadong itlog.
Pagka yung luto ko parang kinukulang, ang ginagawa ko, niluluto ko pa ulit. Okay. Next na hindi pwede sa kategorya ng mga hilaw. Okay, nasa first category pa lang tayo, yung mga raw. Hindi po pwede yung unpasteurized dairy products. Anong ibig sabihin ng unpasteurized? Okay, ang tinutukoy muna natin dito ay gatas, keso at yogurt. Ang pasteurization po kasi, pasteurization ay proseso na dumadaan sa apoy ang pagkain. Yun nga, gatas, yan. Example, gatas. Dumadaan sa init. Regulated yung heat na yon, may set na time. Ang goal kasi nun is pahabain ng shelf life at gawing safe ang mga pagkain mula sa mga, yung mga foodborne bacteria, katulad ng Salmonella, E. coli, at Listeria. Kapag hindi dumaan doon, ang tawag pasteurized. Yung delikado yon kasi pwedeng ma-expose yung pasyente sa mga bakteryang ito at medyo mahirap kasi walang panglaban. So, ingat tayo kapag bibili tayo ng pagkain at hindi nakalagay doon unpasteurized, wag na po yun. Okay. So, number 2, na category ng pagkain na bawal para sa ating mga cancer patients or chemo patients ay ang mga gulay at prutas na hindi hinugasan or hindi babalatan. Anong ibig sabihin? Okay, fruits and vegetables that are unwashed or unpeeled. May mga prutas po kasi na kinakain na may balat. Alam natin yan, ubas, masarap. Baka biglang may mag-research, oy, maganda yan for cancer patient. Kaso, may balat. Okay? Ano pa? Strawberry, and yung gulay na litsugas kasi ginagawang salad. Medyo hindi po tayo safe kapag on chemo. Pagka yun ang mga pagkain na involved. Okay? In fact, nung nakakimo ko, muntik pa akong kumain ng grapes. Binabalat ako. Effort! Wag na, pwede namang palipasin. Maghintay ng ilang panahon. Okay? Mahirap po kasi yun dahil syempre exposed yung balat. Tapos kakainin natin ng direkta. Baka naman nandun yung tatlong iniiwasan natin. Salmonella, E. coli, at Listeria. So, mahirap po yan. O, yan. Next, mga gulay at prutas na mahirap linisin. Katulad ng sprouts at leafy greens. Kasi yung leafy greens, mismo, may mga ano pa, mga ganun-ganun. Mahirap linisin, ang dami. Okay. Ito, may sample ako ng sprouts. Broccoli sprouts to. Ayan. Mahirap linisin. Actually, binili ko na to I think organic na to. So, lilinisin ko na lang to sa water. Mga 3 hugas kasi wala naman tong pesticides. Saka hindi naman ako immunocompromised. Pero, usually kapag on treatment, kasi ito na mismo kakainin so hindi siya advisable muna kapag on treatment. Ayan. Leafy greens kasi diretso, yun ang kakainin natin. Hindi siya niluluto. O, mahirap linisin. Tapos hindi linuluto. May mga ganong gulay. Katulad ng kale. Maraming design ng kale. Medyo mahirap. O, wag na muna yon ha? Okay, next sa kategoryang ito. Unpasteurized juices na maaring magdala ng bacteria. Again, yung juice ng, anong tawag mo dito? Para ito siguro yung mga freshly squeezed. Ini-squeeze ng, something, binigay sa'yo, nilagay lang, di ba may pang-squeeze na lalagay dyan, kunyari, yung orange, iba yung nag-handle, o hindi dumaan sa kung ano man na paraan ng pasteurization or paglilinis, hindi safe, okay? Unless, ikaw ang gumawa. Pero mabuti kainin na lang yung buong fruits. Tanggalin na lang yung balat, okay? So, number 3, tapos na po tayo sa part na ito, yung mga unwashed and unpeeled vegetables and fruits. Okay. Next, soft cheeses and certain dairy products katulad ng brie. Ito sa mga nasa ibang bansa na kapatid natin ha. Alam ko familiar kayo rito. Brie, camembert, and blue cheese. Okay. Ang brie kasi ito yung cheese na nasa France. Okay. Galing yan sa France. Okay. Kilala yan. Malambot at saka creamy yung texture. Masarap yan. Kaya lang yun nga, medyo kailangan nating iwas-iwasan ng konti kasi unpasteurized siya. Kasama siya dun sa category na yun. Kaya medyo hindi siya safe if you are on treatment. Okay? Yung nga yung soft cheeses kasi baka ma-expose din tayo sa Listeria, E. coli, and Salmonella. Mapanganib, okay? Para sa mga immunocompromised na pasyente. Category number 4, pangapagkain, processed and smoked meats. Anong pinatutungkulan natin ito? Meron sa Pilipinas. Cold cuts, yan. Ham, salami, bologna. Alam ko, minsan hindi yan binabawal.
Pero imagine niyo na lang, dami ng chemicals na nandyan. Trinit yan. May kwento, ang isang doktor na nag-aaral talaga ng food nutrition science before, meron daw siyang pasyente. This is a doctor who trained, I think, in Harvard. Meron daw siyang pasyente dati nagtatrabaho sa gawaan ng ano ba yun, parang hindi ham eh. Meatloaf, parang ganon. So, yung meatloaf tinitreat, nilulublob sa isang parang pool, hindi yung mga chemical. Alam niyo ba yung mga chemical na yun? Tumatalsik sa sapatos niyang goma, boots. At pag tumalsik sa sapatos niyang goma, nasisira yung sapatos niya. Kaya lagi siya nagpapagawa ng sapatos. Ganon katapang yung mga chemical na pinaglulubluban, ginagawang pang-treat ng mga meatloaf na yun, tapos pinapakain sa mga tao, binibenta sa mga tao. Magic. Okay? So, ham, salami, bologna. Alright? Hot dogs and sausages. Kasi maaling naglalaman ng nitrates, preservatives, na hindi mabuti sa katawan. Okay? May mga pagkakataon na hindi mga lulutuin naman. Pero kailangan mag-iisip din po tayo. Ano po ang ginamit sa pagproseso sa mga pagkain ito? May mga ingredients na hindi natin maintindihan. Ang huli pa naman, pag hindi mo ma-pronounce yung ingredients, malamang mahirapan ka rin i-digest yan. At saka, mas maganda, kumakain na tayo ng whole food. Kahit po gaano kasimple ang pagkain, kahit po isda. Ako, gusto kong kumain sa, ang ulam ko bukas, ano? Hindi ko alam kung alumahan, ay hasa-hasa. O simpleng pagkain. O kakamatisan ko, lalagyan ko lang ng tubig, kamatis, tapos kalabasa. O, wala nang talbos eh, kasi hindi ko na nabili kanina yung gusto kong bili na gulay eh. Repolyo yata ilalagay ko. Simple, maganda po yung ganun lang. Hindi po kailangan itong mga pagkain na ganito kasi titingnan din po natin, yes, masarap, pero yung sustansya po rin na makukuha ng katawan natin, mas maganda kung whole food din kakainin natin. Okay? Ano pa? Smoked food, katulad ng smoked salmon. May nangyari before nung nakakimo ako na naimbita ako kumain sa isang coffee shop. Akala ko, nakakimo ako noon ha, akala ko ham din ipapakain. Hindi ko pa kasi alam po itong mga bagay na to. Yung pala yung pinakain sa akin, smoked salmon. Naku, nasira ang tiyan ko. Buti lang kasi, ibig sabihin nung nasira ang tiyan, in-expel kagad ng katawan yung unwanted foreign body ko, ano yung bacteria. Na-expel kagad ng katawan. Pero hindi rin maganda. Di ba? Nakakakain pa tayo ng ganun, dumadaan pa sa sistema natin. Okay? Ano ba yung lox? Isang uri yan ng salmon na kinukure. Tinitreat yon sa pamamagitan ng asin. Yan. Okay. Isang proseso ng pagtitreat sa pagkain gamit ang asin, pagpe-preserve. Yan. Alright. Next. Ano pa yung mga hindi safe para sa atin? Number 5. Raw or lightly cooked sprouts. Katulad ng alfalfa, yung mga hilaw, baka may mabili kayo dyan, hilaw, may pagkain, may kasamang alfalfa. Okay, may kinakain ako na, gusto ko yung alfalfa, hilaw. Basta hindi ka immunocompromised. Pag immunocompromised, ingat po muna. Mung beans, sprout ay tauge. Yung hilaw, naku medyo, ingat po tayo doon. Kung luto, ay pwede. Okay? Radish sprout at isa to kasama. Okay, broccoli sprouts to. Kung yan ay kakainin ng hilaw or lightly cooked, tas chemo patient, medyo hindi safe. Okay? So, that's number 5. Number 6, food with high levels of sugar. Okay, ang isipin natin kaagad, like, kasi kinakain niya ng cancer cells. Okay, kumakain talaga sila niyan. Pero ang isa pang reason ay dahil nakakahina ito ng immune system. So, meron ka ng chemo, humihina, lalo pang hihina. Okay? So, ito po ay yung mga candy, soft drinks, pastries, yan, mga matatamis na tinapay na makukulay. At meron pang unnecessary calories. Not to mention the fact na, nilalabanan nga yung cancer, and then kakain tayo ng may mga ganito klaseng sugar na alam nating nakakagatong pa, parang, diba? Let's decide, okay? Kung gusto natin talagang i-treat yung disease, gumawa na tayo ng paraan para hindi tayo makakain ng mga hindi makakatulong. Kain na tayo ng mga pagkain na maayos talaga. Okay, hindi matamis. Tinapay. Kung pwede, wag yung white bread. Kung pwede, may mga magaganda mga tinapay po. Kunyari,
rye bread or sourdough or at least yung whole wheat. Yan. Okay? Huwag na po itong mga matatamis na pagkain, matatamis na tinapay, candy, kasi iba po ang sitwasyon pag nakakimo. Yung drinks naman po, masarap yung buko, buak. Kaso, ano nga, baka tinagtad ni kuya. Okay na, uminom nga pala ako nung kahapon, parang wag na lang muna yon. Siguro maganda mag-ano na lang, anong tawag mo rito? Kung type nyo po yung ginger, ako kasi gusto ko to nalagyan namin ng konting ng sweetener, ginger tea. Naku, sarap! Tanong nyo muna sa doktor nyo ha, o kaya baka pwede yung green tea. Naku, sarap yan. Lagyan lang ng konting patamis. Alright. Pero yung soft drinks, hindi na. Kasi ang taas din ng sugar. Grabe. Okay? Next. Ano pa mga pagkain na dapat nating iwasan kapag on treatment for cancer, nakakimo? Foods high in saturated and trans fats. At tinutukoy natin dito yung mga pagkain galing sa fast food. Recently, nagpa-survey ako sa group ko, the Pinky Town. Ano yung mga kinakain nyo? Ganyan After cancer, after surviving, ganyan. Tapos may mga kumakain pa rin ng fast food. Kasi nasabihan na, pwede. Ganito. Minsan may maririnig tayo na, pwede yan. I would still go. Pipili ako lang po ito. Pumipili ako between anecdotal and factual. Anecdotal, may kwento. Kumakain ako niyan, okay lang, walang problema, hindi nagre-recur. Pero yung iba factual, sinabi na po ng World Health Organization, may mga studies na po na hindi talaga maganda sa kalusugan. In fact, may isa akong study na naaral, nagiging cause siya ng pagtaba ng sobra ng kahit mga bata pa. Lumalaki talaga yung katawan. Tapos, marami pa yung iba nagkakaroon ng nagkakaroon ng adverse effects sa kanila. Pumipili ako. Yung kwento ba, ang papaniwalaan ko, kwento ng isang tao na pwede siyang kumain nun. Kasi sabi sa kanya, okay lang. Or yung research na ng mga doktor, hindi sila ordinaryong doktor, nag-aral sila ng nutrition science. Ngayon, maliban doon, chinek ko rin yung sarili ko. Recently, because I've been eating a lot of healthy food, and mula last year, siguro more than a year na ako hindi kumakain ng fast food. Recently, dahil sa isang ginawa ko ng pa-survey, kumain ako, damang-dama ko yung mantika. Lasang-lasa ko yung asin. After po nun, namaga yung kamay ko. Sobrang oily talaga, hindi na po kinaya. At the end of the day, titingnan pa rin natin ang reaksyon ng katawan natin sa pagkain. Pero maliban po, kasi minsan naman, ang reaksyon ay hindi kagad dumarating. Minsan nagko-collect po yan, nag-accumulate, and over time, saka po tayo mawawan time big time. So ako po ang ginagawa ko ay pumipili ako kung sino yung aking papaniwalaan. Yung kwento, factual, nangyari sa kanya, or yung research na talaga inaral ng mga tao na nag-aral ng nutrition science ng 10 years at 15 years. Ang dami na nilang inaral na communities, demographics, mga tao na at nagpakita sila hindi yan nakakatulong sa kalusugan. Marami. Hindi lang yung mga ganitong pagkain, hindi lang yung mga fried food, na processed food. Marami pang iba. Ako po, mas pinipili ko yun. Paniwalaan. Okay? Next na hindi rin maganda. Ang pinag-usapan natin dito nga pala ay trans fats and saturated fats. Okay. Yung margarine at shortening na may trans fats. Okay? Alright. Next. By the way, dun po sa sinasabi ko na factual and anecdotal, sinasama ko rin po yun yung mga canned goods, yan, yung mga ganon. Kasi alam po natin na marami pong preservatives na kasama yan para mahabang shelf life. Okay, so hindi rin safe sa katawan. Okay, so next na bawal at dapat iwasan ng cancer patients ay alcoholic beverages. Tanong, nakakimo ka na kapatid? Mag-aala ka pa ba? Di maganda kasi makaka-apekto sa immune system, lalo pang mababa, and yung liver function. Kung makatamaan pa ang liver. Ang dami ng dumadaan na gamot. Okay, dumadaan diretso sa sistema kapag ka nakakimo. Diretso yan sa ugat. Pero may iba tayong iniinom. Pre-chemo, post-chemo, meron tayong ibang iniinom. So, lahat yan, liver, talagang pagod ang liver,
Tapos, kapag matamis ang kinakain natin, may fructose, nako-convert din yun sa fat, pagod din ang liver. So, kawawang liver, kawawa din ang kidneys. Kasi yung mga gamot-gamot, kidneys, tapos may fats pa, kidneys. So, ingatan na po natin ibang organs natin, okay? O, treatment na. Kaya itong alak, sana po hindi na natin to maging option, okay, during treatment. Next, unpasteurized honey. Yan. Baka may magregalo, nakalagay, uy, pure honey yan, pwede mong i-test. Pero unpasteurized, ayan. So, ingat po tayo. Ayan, ang pasteurization po, yung dumadaan sa heat, para mamatay muna yung mga bacteria at mga pathogens katulad ng yun nga E. coli, Salmonella, Listeria. Okay. Pag unpasteurized, medyo delikado sa atin. Okay? Delikado sa mga chemo patients. Next, leftover food. Guilty ako dyan dati. Ang ulam tumatagal ng 3 days. Miski kanin kasi kunya mag-isa lang. Tumatagal 3 days. Ang kanin po, dapat 24 hours lang. Kahit nasa ref, tinutubuan po yan ng mold, hindi natin nakikita. Delikado po. Anong gagawin kapag may natira? Like ako, minsan may natitira. Titingnan ko, magkano ba halaga nito? Makakabuti ba sa kalusugan ko? Talagang, magkano ba halaga nito? Isang cup ng kanin, 20 pesos. Medyo gegewang ba ang finances ko pag tinapon ko to? Hindi naman siguro. Pero kapag kinain ko to dahil hinayang ako at nagkasakit, naku, kapag sumakit ang tiyan mo at nagpa-check ka sa ospital, nag-check-in ka sa ospital, mahina ang 1,000 dyan, kapatid. So, wag manghinayang, wag magtipid sa maling paraan. Alright? Kung dapat ang itapon na. At yung pinaglagyan nun, kailangan talagang hugasang mabuti, banlian, sabunin, kuskusin, kasi may mga bacteria po yun na wala sa mga fresh food or sa mga pagkain natin na bagong luto. Okay? So, pati yung pinangkuskus na sponge, kailangan din, ingat tayo. Actually, yun sinasabi, palitan na. Pag pinangkuskus mo sa pinalagyan ng napanis na pagkain, tapo na. Kaya nabanggit ko yung napanis kasi pag leftover, medyo tumatagal ito eh. Minsan napapanis, minsan naman hindi. Pero hindi naman natin nakikita kung talagang wala pang mold doon. Kasi baka microscope lang ang paraan para makita yon. Hindi naman natin, wala naman tayong microscope sa bahay. Alright, so ingat na rin po. Ingat, okay? Leftover food, that's number 10. Number 11. Okay, ito na yung last natin. Okay? Certain herbal supplements and teas. Yan. Bakit? Kasi pwedeng mag-interact or humarang sa gamutan. Naku. Kaya dapat po pwede po ganito. Siyempre gusto nating gumaling. Walang masama sa intention natin. Pero ang maganda nating gawin ay itanong sa doktor. Ako minsan pinipicturean ko, Dok, pwede ba ako nito? Pinipicturean ko pati ingredients, binabasa ng doktor. Bawal sa chemo. Ay, hindi ko nakita. Okay. Pero, sa gamot yun, nangyari yun sa akin in real life. May pinakita ko sa doktor. Yung herbs, kasi, may mga herbs kasi, masustansya, pangpalakas ng immune system. So, kapag nakakimo, humingi na talaga yung immune system, di ba? Kailangan nandun siya sa stage na yon dahil may tina-target talaga. Baka hindi talaga maganda yung effect. Kaya maganda ipapakita natin sa doktor, pwede ba ako nito? Again, ang pinag-usapan natin, certain herbal supplements, yung mga binibili, mga binibenta ng mga friends natin minsan na multi-level marketing, and then yung mga teas, mga ganyan, ingat din tayo. Magtanong muna sa doktor pag sinabi ni Doc, pwede yung tea na yan. Pwede. Alright. So, pag sinabi, sana, tanong mo na rin, pwede po ba yung green tea? Pag sinabi ni Doc, pwede. Di go, kasi maganda yung green tea. Okay. Ngayon, meron po tayong pahabol na tanong. May nagtatanong po sa atin kung pwede daw po ang patis, bagoong, at burong isda. Okay. Ang nagtanong ng patis at bagoong ay same person. Ang burong isda ay different person. Sagutin ko muna po yung patis. Ang patis po ay napakaalat. Ang toyo, isang kutsarita, I think, kasi may oyster sauce dito, isang teaspoon, 1,040 agad na grams ng sodium. Ang patis, ang toyo, I think 1 teaspoon is 900 agad. 1,200 lang sodium kailangan natin isang araw. Sabi napakaalat nun. Kung maalat ang toyo,
baka mas maalat yung patis. So kapatid, kung yan ay gagawing sawsawan delikado, ngayon kung ihahalo yan sa isang kaserolang maraming sabaw, baka naman pwede pampalasa lang. Basta wag lang sobrang alat. Pero kung yan isasawsawan, talagang yan ang hilig ng pagkain dati, kapatid, baka medyo kailangan mag-ingat-ingat. Okay? May kilala ako dati na nagkaroon siya ng sakit sa kidneys, and then dumating yung time na parang naaagnas na daw yung paa. Ang kwento sa akin, sis, ginagawa niyang sabaw ang patis. Pinagalo ang patis at asin. Wow, sabi ko sobrang alat nun. Kaya po, dun sa aking kapatid na nagtanong, ano po ang paggagamitan? Kung sausawan po, ako po sobrang alat niyan. Kung ipapampalasa sa pagkain, sabaw, maraming sabaw para mag-alasa, pwede. Alright. Pero yung sausawan, parang baka po sobrang alat. Alright? So, ingat po tayo. Bagoong naman, bango, ang sarap pa naman yan. Yung kulay pink, yun yung kinakain namin dati. Ginigisa sa no? Baka mag-crave pa kayo. Maalat din po yan. Ang ano kasi concern natin dyan is, pag binili natin bagoong, naka-plastic, hindi natin alam kung gaano karami din yung sodium. Baka tamaan na ang kidneys. Delikado. Okay? Nagpo-proseso pa naman ng mga toxins sa katawan natin na kailangan maayos ang kidneys kapag on chemo. Dahil lagi tayo may blood test kapag naka-chemo. Chine-check, okay? Pagka pumapalya, bakit mataas na yung CREA. Naku po, delikado yan. So, siguro kapatid, baka pwedeng iba ang kainin. Okay? Baka pwedeng mag-seafoods ka muna na iba. Alright? Ngayon, buro. Naku, buro, fermented. Buro kasi, okay, fermented yan. Tapos, yun yung paraan ng pag-treat no? Pag-preserve. Hindi ko alam pagkaluto ba ng buro, if a fry pa or something. Yun kasi ang yun yung ang tanong natin doon, if a fry pa ba yan after? Pangalaw, kahit i-fry. Pagka fry na, di may oil na. Tapos, ang alat pa niyan. Ako, so, doon sa mga kapatid na nagtanong ng bagoong, patis, at buro, baka pwedeng ang kainin lang natin is yung mas simpleng pagkain. Kung isda o ibang seafoods, yung may sabaw. Kung dati natin kinakain yung bagoong or tandaan natin na kung kinakain natin yan dati, tapos nagkasakit. Parang hindi pa rin nag-change yung lifestyle natin. The moment na magkasakit tayo, ito po yung na-realize ko, may sinasabi ng katawan natin sa atin. Ako na lang, Glenda, may pagkakamali ka noon sa pagkain. Natanggap ko na po yun, kaya ako inaayos ko po yung pagkain ko, inaayos ko yung buhay ko, kasi parang hindi pa ulit-ulit ang problema. May mga kinakain po ako noon. Ako po kasi madali akong bumitaw. Yung fast food, ang dali ko na bitiwan Hindi ko siya namimiss. Siguro gano'n lang talaga. Pagka bumitiw ako, bitiw. Okay? Kung ito po ay mga dati natin kinakain, namimiss natin, I would understand that. However, we also have to understand na if you're in treatment right now, you are in a battle, in a different situation, and maganda kung kakainin natin, targeted na, ito yung mga pagkain makakatulong sa atin. Not necessarily dati natin kinakain, kasi baka yan pa ang isa sa mga reason kaya nagkasakit. Okay? Dito sa mga nagtanong, hindi ko alam if you are on chemo or if you are already on surveillance monitoring. Still, I would suggest kumain pa rin ng mga whole foods. Kung nais natin ng protina, ng ulam, I would suggest talaga yung mga may sabaw na. Okay? Kung ano man yan, isda ba yan, seafoods, mas maigi po yun. Medyo kailangan na natin tutukan yon dahil gusto natin i-power up ang ating mga pagkain para yung pagkain natin i-power up din ng ating katawan. Okay? Yan yung magiging nutrients na magpapalakas sa mga katawan natin, i-absorb ng katawan natin, ma-convert into cellular energy, at ito yung mga magpapalakas sa ating mga defense mechanism para makalaban sa anong mga harapin ng ating katawan, especially during cancer treatment. So, mahaba po yung proseso na yan at magsisimula po yan sa desisyon natin kung ano ang kakainin. Tayo po actually ang key dito. Tayo ang pipili kung ano yung kakainin natin.
tayo, may mga nagsasabi nga, ikaw din ang pipili kung anong sakit ang dadapo sa'yo. Naisip ko yun, aba oo nga no, kasi yung mga choices natin sa pagkain. So, ipinamamanhi ko mga kapatid, mas maging maingat po tayo sa ating mga pagkain. Yung discipline po, medyo parang at the moment, hindi pleasant, pero meron niyang play now, pay later. Oh, ibig sabihin, kung anong ginagawa natin ngayon, meron niyang katumbas in the future. Kung magdediscipline tayo ngayon, maganda rin ang returns niyan in the future. Kaya po, mas maging maingat sa pagkain. Kung gusto natin kainin, kahit dito yung mga minention ko na ba, wala pong makakapigil sa atin, but there will always be effects sa ating katawan. Okay? Pwedeng hindi immediate, but eventually. Alright? Pero, pinamamanig ko rin po na sana balik-balikan nyo tong video para mapanood nyo, makita nyo ulit na ito, maging gabay sa atin. Kasi ayaw po natin na during treatment, may makakain ng hindi dapat, lalong humina ang katawan at lalong mapahamak. Okay? So, dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, by the way, for those who are on treatment right now, meron po tayong manual, meron po tayong guide na ginawa for cancer patients, for chemo patients. Ito po yung guide natin in dealing with chemo side effects, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Kailangan kompleto yon. When you have a copy of this book, para ka nang merong manual at gagamitin mo to for the duration of your treatment. Kung meron kang tanong tungkol sa side effects mo, just open the book. Kung meron kang tanong sa pagkain, just open the book kasi meron tayo dito guide ng mga tamang pagkain. Okay? Basta luto lang lutuin nyo lang. Okay? Kung meron kang struggle emotionally, hindi ka na mahihirapan, kahit wala kang counselor, pwedeng dito ka na mag-consult kasi, kunyari, madaling araw, bigla ka nag-struggle sa ganito. Yung mga common struggles po ng cancer patient, meron po tayong explanation dito at kung ano ang dapat na gagawin. Kasi malamang pinagdusahan ko po yon. At mag-interview rin po ako ng maraming pasyente, yung mga pinagdaanan, nandito po yun. Mental torment, spiritual struggle, dinaanan ko rin po yun. At syempre, meron po dito rin explanation kung gaano nakakatulong ang gratitude sa mga on treatment for various diseases, yung hindi lang cancer, various diseases, kung gaano nakakatulong ang gratitude, okay? At para din po hindi tayo mawala ng pag-asa, may nilagay din po ako dito ng mga kwento o yung mga account ng mga bagay na na-accomplish ng inyong lingkod even when I was on treatment for cancer, para po huwag tayong mawala ng pag-asa na nag-end na yung buhay dahil nagka-cancer, okay? So this book is complete. This can be a comprehensive guide. If you want the ebook, especially if you are an OFW, just message me on Facebook. But if you want a hard copy like this, na pwede nyo dalhin din sa ospital. E-book din naman pwede. Nasa phone yun. Okay? Para ka nagbasa ng social media. Kapag naman ganito, pwede nyo kapin, pwedeng bitbitin. Ayun, all you need to do is comment ka lang dyan at ilalagay ko na sa description box yung link sa Shopee. Alright? Okay, so, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo, we'll have a webinar really, really soon. Libreng webinar tungkol na naman sa anti-cancer food. Very, very soon. Abangan nyo po. And tutok lang po kayo sa mga announcements natin, okay? So, God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Sa lahat po ng on chemo, pagaling po kayo and big hug. Big hug. Okay, bye-bye.